Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 19, 2026, Webes, at ngayon po ay dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Ang ating pong unang pagbasa, pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 4 to 5, verse 12 to 14, and verse 16. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po ng ating patrong si San Jose na ngayon ay pinararangalan natin bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen o asawa ng mahal na Birhen. At syempre, si San Jose ang piniling maging ama ng ating tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. Bagamat sa kwento, hindi naging madali para kay San Jose ang tanggapin si Maria at pakasalan si Maria dahil nga sa pagdadalang tao nito nang hindi pa sila nagsisiping. Pero yun nga po, ang Diyos mismo ang kumilos upang sa ganon ay magabayan si San Jose sa kanyang magiging desisyon. Dahil nga katulad ng narinig natin na pahayag mula sa unang pagbasa, na isa sa mga anak ni Haring David ang maghahari, at si San Jose o si Jose ay mula sa lipi o angkan ni David, ni Haring David, at yung pinangako ng Panginoon na ibibigay sa isa sa kanyang mga anak ang paghahari, at ang paghaharing ito ay magpasawalang hanggan na. Pero maganda po na sa araw na ito ating alalahanin ang lahat ng mga asawa, lahat ng mga ama na katulad ni San Jose, sila po ay maging matatag sa kanilang pananampalataya. Kailangan po natin ng mga ama na ilapit sila sa Panginoon, dahil ano man ang kanilang mga desisyon na gagawin, ito ay may malaking epekto sa kanila pong pamilya, lalo tigit sa kanilang mga anak, na hindi man natin mapapansin o iniisip, pero may malaking impact. Yun nga lang po, hindi natin alam kung maganda o pangit na impact ang naidudulot ng mga ama na madalas ay wala sa kanilang mga tahanan, o yung tinatawag nating absentee fathers. Iba kung hindi man nasa abroad, nasa trabaho, at sa kasawiang palad ay nasa ibang tahanan. Kaya napakahalaga po na ipagdasal natin ang lahat ng mga tatay, na dahil sila nga ang inaasahan na magiging tagapagtanggol at syempre tagapagturo ng pananampalataya, at nawawala na po yung mga tatay, o kaya konti na lang yung mga tatay na may lakas ng loob para pangunahan ang kanilang pamilya sa pagsisimba, sa pagdarasal. Kaya ang pamilya watak-watak hindi man natin isinisisi sa mga tatay, pero malaking bahagi po talaga ang kumbaga nagiging epekto ng kawalang pananampalataya ng isang ama. Sa ating pong lipunan, ang nangyayari ngayon, dahil karamihan sa mga leader natin, siyempre mga asawa o mga anak din, o may mga ama din, at ang kanilang mga desisyon
Kaya makikita mo rin kung paano sila magdesisyon sa loob ng tahanan, ganun din ang desisyon na kanilang nagagawa para sa bansa o para sa bayan. Kaya sa araw na ito, sama-sama nating ialay ang pagdiriwang nito at ang misang ito para sa lahat ng mga asawa, para sa lahat ng mga ama. Muli po, isang maligayang kapistahan ng ating pintakasing si San Jose. Thank you.